Maging ligtas, maging panatag Pilipinas. Maging panatag Pilipinas. Maging panatag Pilipinas. Bawat segundo mahalaga at ligtas ang bayan kung handa ang mamamayan. Ako po si Dominic Almelor at ito ang Civil Defense in Action. Narito na ang mga aksong mga balita sa Civil Defense in Action. Office of Civil Defense, PCSO at Philippine Air Force sanib-puwersa sa paghatid ng tulong sa Maguindanao del Sur. GMA Kapuso Foundation nagsagawa rin ng relief operation sa Maguindanao del Sur bilang pakikiisa sa whole of society approach sa pagtulong sa mga biktima ng kalamidad. At mga residente, lokal na pamahalaan at ahensya ng gobyerno nagbayanihan sa paglilinis ng putik sa La Castellana dulot ng mud flow mula sa Bulkang Canlaon. Magandang araw Luzon, Visayas, Mindanao, bayan alinsunod sa tagubilin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magpatupad ng whole of government approach sa pagtugon sa mga kalamidad. Nagsanib-puwersa na ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa agarang paghahatid ng tulong sa mga nasalanta ng malawakang pagbaha sa Maguindanao del Sur. Sa pangunguna ng Office of Civil Defense at pagkikipagtulungan ng Armed Forces of the Philippines, naihatid na ang relief goods mula sa Philippine Charity Sweepstakes Office sa Cotabato para maipamahagi naman sa mga biktima ng pagbaha. Kumuha tayo ng Civil Defense in Action update sa Maguindanao del Sur mula sa ating kasamahang si Laila Obtinalia. Narito tayo sa Barangay Magaslong, isang barangay sa Datupiang na kabilang sa 14 na bayan na apektado ng lubhang pagbaha sa Maguindanao. Ayon nga sa mga residente, halos 3 magkakasunod na taon na nilang problema ang pagbaha at pagtaas ng tubig na kung minsan ay umaabot pa ng lagpas tao ang lalim. Kaugnay nga nito ay ipinag-utos ni President Ferdinand Marcos Jr. ang agarang pagpapadala ng tulong sa mga apektadong pamilya. Ganito katindi ang lawak ng pagbaha sa Maguindanao del Sur nitong May 14, bunsod ng epekto ng Intertropical Convergence Zone o ITZZ. Sa aerial survey na isinagawa ng Office of Civil Defense, Bangsamoro Autonomous Region at Philippine Air Force, makikitang lubog sa baha ang maraming bahay at taniman. Aabot sa 30,000 individual ang apektado ng malawakang pagbaha, dahilan para isailalim sa state of calamity ang bayan ng Ampatuan, Datupiang at Mama Sapano. Isa ang pamilya ni Baby Muhammad sa mga lumikas matapos ang matinding pagbaha sa sitio Lintukan, Magaslong sa bayan ng Datupiang. Kasama ang kanyang asawa at 4 na anak, halos 1 linggo na silang nanunuluyan sa evacuation center sa Town Plaza ng Datupiang. Ayon kay Baby, nakaranas na rin sila ng ganitong pagbaha taong 2024 at ang plasang ito rin ang naging takbuhan nila noon. Simula ng 2024, lagi na pong nagbabaha sa amin. Tapos dito na po kami lagi nag-evacuate sa Town Plaza ng Datupiang. So ano ba, gaano po kataas yung tubig? Hanggang dito po, sa Baywang. Bagaman mainit, siksikan at hindi naaangkop sa mga batang kagaya ng mga anak ni Baby ang sitwasyon sa evacuation center, mas mainam na raw ito kaysa manatili sila sa bahay nila na hanggang ngayon ay lubog pa rin sa tubig baha. Isang karpintero ang asawa ni Baby habang siya naman ang naiiwan sa bahay para mag-alaga sa 4 nilang anak. Dahil sa pagbaha, apektado ngayon ang hanap buhay ng kanyang asawa. Ayon kay OCD Bar Director Joel Mamon, 16 na barangay sa bayan ng Datupiang ang nalubog sa baha. Ito'y matapos magkaroon ng flash flood nitong May 15, bunsod ng magdamag na buhos ng ulan.
Ipinaliwanag din ni Direktor Mamon ang papel ng Ligwasan Marsh at Rio Grande de Mindanao sa kasalukuyang pagbaha. So the rains coming from South Cotabato and Sultan Kudarat, no? And Maguindanao, that's aggravating the situation. All waters coming from the South Cotabato and Sultan Kudarat will pass through yung Buluan Lake and then Ala River, then Cabulnan River sa yung from Daguma Range bababa dito sa atin. So maramdaman yung pagtaas ng tubig. Aggravating to it, yung pati mismo yung Maguindanao del Sur, malakas po yung ulan. So it affects more or less 14 municipalities dito sa Maguindanao del Sur, may 2 sa Maguindanao del Norte. So ito yung pag-swell ng water dito sa Maguindanao del Sur wherein yung ating Ligwasan Marsh na tinatawag dito. So andito. So nag-ipon-ipon dito, aggravating to that, mayroon tayong tubig galing ng North Cotabato at saka Bukidnon areas that also affect yung Montawal, Pagalungan o Maguindanao del Sur at saka yung pikit ng North Cotabato and the SGA, yung Special Geographic Areas, consisting of 8 municipalities, which these municipalities are within the low-lying areas within the Ligwasan Marsh and towards the Rio Grande. Kung makikita nyo, the Tupiang now, katabi lang po natin yung main body ng ilog. Dahil sa matinding sinapit na Maguindanao del Sur, agad na ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang agarang pagpapaabot ng tulong sa mga nasalanta ng pagbaha. Madaling araw nitong linggo, tumungo na sa Villamor Air Base sina OCD Administrator Undersecretary Ariel F. Nepomuceno at PCSO General Manager Mel Robles para pangunahan ang pagkakarga ng 2,500 na charity timba mula sa PCSO. Laman ng bawat timba ang bigas, instant noodles, delata at bottled water. Tulong-tulong ang mga tauhan ng Philippine Air Force sa pagkakarga ng mga timba sa loob ng C-130 plane. Ang OCD ang nakipag-ugnayan sa Philippine Air Force para magamit ang kanilang C-130 planes para maihatid sa Maguindanao del Sur ang relief goods para sa mga biktima ng pagbaha. We are always on alert dito sa mga ganitong pangyayari, kasama namin ng OCD rito. At itong kabilin-bilin ng Presidente sa amin to always be on guard and to be of help sa ating mga kababayan. Yung mga charity timba, these are ready to eat and easy to open mga canned goods na we hope maiibsan yung immediate na pangailangan natin mga kababayan sa Datupian. Well, we would like to assure yung ating mga kababayan dyan that the President is on top of the situation and he is always instructing us to utilize whatever resources we have. Bukod dun sa mismong tulong na manggagaling sa PCSO, yung maramdaman ng ating mga kababayan na hindi sila nakakalimutan. Dahil yung pinagdadaanan nila ngayon, mabigat talaga, pero yung maipapakita natin sa kanila na nandiyan ang pamahalaan natin, yung DSWD at DOH, including OCD, binibigay natin sa ating mga kababayan yung food items, ibig sabihin yung mga pagkain na kailangan nila, at non-food items, mainly hygiene kits, medical kits, importante lahat yan. So, noon pa man, since May 14, May 14 nagsimula lahat yan. So, the next day, May 15, nandyan na lahat naman yung tulong, especially from the DSWD. So, then sunod-sunod na yan. And then the other day, may mga nanggaling din na tulong, including from the private sector, including yung GMA Kapuso Foundation, at of course ngayon ang PCSO, natutuwa kami, lagi namin partner ang PCSO. Lahat kasi kami tumutugon sa panawagan ni Presidente Bongbong Marcos na dapat tuloy-tuloy talaga yung ating pag-alalay sa ating mga kababayan. Pasado alas 6 ng umaga nang makalipad ang C-130 patungong Mindanao. Pagdating sa Awang Airport sa Cotabato, nagtulong-tulong naman ang mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines sa paglilipat ng mga charity timba sa mga truck. Pinangunahan mismo ng OCD Bangsamoro Autonomous Region ang pamimigay ng mga charity timba mula PCSO sa mga residenteng nasa evacuation centers.
Para kay Baby Muhammad, napakalaking tulong para sa kanila ang mga ipinamahaging relief goods mula PCSO. Maraming salamat po sa garang tulong ng government sa amin. Sobrang laking tulong po sa amin yung binigay ng PCSO dahil pang-araw-araw namin, pangangailangan. Ang 2,500 na tiyan timba ay ikalawang bugso na ng relief operation ng PCSO. Sa unang bugso ay naipamahagi na ang 1,000 relief packs sa mga apektadong evacuee. Patuloy naman ang pagtulong ng Office of Civil Defense at ng Philippine Air Force sa mga ahensya at organisasyon na nagpapadala ng tulong sa Mindanao. Alinsunod sa tagubili ni President Ferdinand Marcos Jr. na whole of government o whole of society approach o ang pagtutulong-tulong para mas mabilis na makapagbigay ng ayuda tuwing panahon ng sakuna. Laila Obtinalia para sa Civil Defense in Action. Bilang pakikiisa naman sa whole of society approach ng Marcos administration para matulungan ang mga biktima ng malawakang pagbaha sa Maguindanao del Sur, agad ding nagsagawa ng relief operation ang GMA Kapuso Foundation na tinawag nilang Operation Bayanihan. Sa pangunguna ng Office of Civil Defense, alinsunod sa direktiba ni Defense Secretary Gilberto C. Teodoro Jr., na ikasa ang relief mission sa Maguindanao del Sur. Sa maagap na koordinasyon ng OCD at pagkikipagtulungan ng Philippine Air Force, na ilipad gamit ang kanilang C-130 plane ang 7,740 na kilo ng relief goods nitong May 23. Ngayong araw naman, nasa 7,876 na kilo ng relief goods ang nailipad sa Cotabato gamit pa rin ang C-130 plane ng Air Force. Laman ng bawat food pack ay bigas, delata, sardinas at instant noodles. Ayon sa ulat ng GMA Kapuso Foundation, agad na naipabahagi ang 2,500 food pack sa mga barangay ng Old Maganoy, Dimampao, Kayakaya sa bayan ng Datu Abdullah Sangki, Barangay Tuka sa bayan ng Mamasapano at Barangay Papakan sa bayan ng Sultan sa Barongis. Nagpasalamat din ang GMA Kapuso Foundation sa Office of Civil Defense at kay OCD Administrator Undersecretary Ariel F. Nepomuceno, Philippine Air Force, Western Mindanao Command ng Armed Forces of the Philippines, 6th Infantry Division ng Philippine Army, 1st Marine Brigade ng Philippine Marines, National Capital Region Command ng Armed Forces of the Philippines, na naging mga tulay para maihatid ang kanilang tulong sa mga biktima ng pagbaha sa Maguindanao del Sur. Dinatayang higit sa 10,000 individual ang maaabot ng tulong mula sa GMA Kapuso Foundation. Natutuwa tayo kung papasalamat sa mga kasama natin, lalo na sa GMA Kapuso Foundation, dahil tinutulungan natin yung pag-alanay sa ating mga kababayan. Napakahalaga talaga yung pagkikipagtulungan na private organizations kagaya na GMA Kapuso Foundation, dahil bukod sa naitutulong natin mga relief goods na ipapadama natin sa ating mga kababayan na meron sa kanilang nakakaalala, hindi sila nag-iisa sa mga nadadanas nilang mga paghihirap dahil na rin sa mga pagulan at baha. Importante sa nagwaya. Samantala, dahil sa matinding buhos ng ulan dala ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ, nakaranas ng lahar flow mula sa Bulkang Canlaon ang isang barangay sa bayan ng La Castellana sa Negros Occidental. Agad namang nagtulong-tulong ang lokal na pamahalaan, iba't ibang ahensya ng gobyerno at mga residente para linisin ang makapal na putik na bumalot sa isang kalsada roon. Ang Civil Defense in Action sa report na ito. Matapos ang moderately explosive eruption ng Bulkang Canlaon noong May 13, nakaranas ng lahar flow ang bayan ng La Castellana, Negros Occidental nitong nakaraang Biyernes, bunsod ng malakas na buhos ng ulan na dala ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Agad na rumisponde ang mga tauhan ng La Castellana Police para i-monitor ang pag-apaw ng tubig sa tulay sa sitio Tamburong sa Barangay Biak na Bato.
Nabalot ng makapal na putik ang kalsadang ito malapit sa tulay. Naidokumento ng mga residente ng Biak na Bato ang perwisong iniwan ng mud flow sa kanilang barangay. Ito yung lupa, yung galing sa bulkan. Ayan. Umaapaw naman ito, nangyari na to dati, tapos ngayon nangyayari naman ulit, tapos sirapan na naman yung mga tao dumaan. Umaapaw na naman, guys. Ayan o. Yan. Nangyari na to, guys. Ito yung lahar. Dito, guys, umaapaw. Kitang-kita naman ang mga natuyong putik sa creek na ito. Ang truck namang ito hindi na nakaalis sa gitna ng kalsada dahil sa kapal ng putik. Wala namang sinayang na sandali ang mga residente at nagbayanihan para maitulak at maialis mula sa makapal na putikang kalsada ang truck. Agad ding nagtulong-tulong ang mga lokal na pamahalaan, barangay at mga residente para tanggalin at linisin ang mga makapal na putik sa tulay ng barangay Biak na Bato na isang vital road at water access. Katuwang nila ang DPWH, Provincial DRRMO, Bureau of Fire Protection, Philippine Red Cross at Cadiz DRRMO. Pinayuhan din ang mga residente na magsuot ng face mask dahil sa banta ng lahar-related health risk, kabilang ang respiratory issues katulad ng sulfuric fumes at mga water contamination sa labas ng permanent danger zone. Matapos ang ilang oras na bayanihan, ang dating balot sa putikan ay nalinis na at nadaanan na ng mga residente at motorista. Patuloy pa rin ang paalala ng Office of Civil Defense sa mga residente na maging alerto at mag-ingat dahil nasa alert level 3 pa rin ang Bulkang Canlaon at nananatili ang banta ng malakas na pagsabog ng bulkan. Kumustahin naman natin ang lagay ng panahon mula sa Pag-asa. Narito nga ating pinakahuling satellite image kung saan ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ nakakaapekto na lamang sa Mindanao at Palawan. Ang ITCZ ang salubungan ng hangin galing northern at southern hemisphere. Etong ITCZ nakita naman natin na magdadala ng maulap na papawirin at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa Zamboanga Peninsula, sa may Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, pati na rin sa may Palawan. Kaya yung mga inuulan nung mga nakaraang araw pa ay pinag-iingat sa mga banta ng pagbaha o hindi kaya pagguho ng lupa. Nakikita naman natin ang frontal system na ito ay magdadala ng maulap na papawirin at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa lugar naman ng Batanes. Easterlies naman o yung mainit na hangin galing karagatang Pasipiko ang nakakaapekto sa nalalabing bahagi ng ating bansa, kaya sa Metro Manila at nalalabing bahagi nga ng ating kapuluan, asahan natin yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at mga tsansa ng mga localized thunderstorms, lalo na tuwing hapon at gabi. Sa kasalukuyan naman ay wala tayong namomonitor na low pressure area or bagyo sa loob or malapit sa ating Philippine Area of Responsibility. At lagi pong tandaan, bawat segundo mahalaga at ligtas ang bayan kung handa ang mamamayan. Kaya mainam po na laging handa anuman ang ganap dahil sa bagong Pilipinas, walang maiiwan. Ako po si Dominic Almelor at ito ang Civil Defense in Action. Maging ligtas, maging panatag, Pilipinas. Ligtas, maging panatag, Pilipinas. Ligtas, maging